Mabiyayang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po ay mag-umpisa sa ating pananambahan. Dili ko po tumayo po ang bawat isa para po sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na katastasan sa lahat, aming Diyos na banal at dakila. O Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa umagang ito, sa napakagandang panahon, Panginoon Diyos, na inyong pinagkaloob upang kami po ay makapanambahan. O Diyos, ang lahat po ng papuri at kaluwalhatian ay para sa inyo lamang, Panginoon. Kami po ay lumalapit, O Diyos, ng taos puso. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa lahat po ng kalikuan, Panginoon, lahat ng mga pagkukulang namin at paglabag namin sa inyong kalooban, Panginoon Diyos. Kami po sana inyong patawarin. Nawa kami ay maging karapat-dapat po na humarap sa inyo sa umagang ito upang sumamba at magbigay ng papuri at pasalamat. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa nakaraang mga araw. Kami po'y patuloy niyong pinagkakalooban ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Iniingatan, ginagabayan, pinapatnubayan sa lahat ng aming mga desisyon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat patuloy na andyan ka po sa amin upang kami po ay gabayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa katatapos lamang na gawain. Salamat po sa mga kaluluwa na inyong dinagdag sa inyong iglesia, Panginoon, sa mga kapatid po namin na sumunod sa tubig ng bautismo. Dalangin po namin, O Diyos, kayo po ang siyang magpala sa kanila at patuloy na gumabay sa kanila sa araw-araw, Panginoon. Patuloy namin silang makasama sa inyong gawain, Panginoon Diyos. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Kami po ay may pagkakataon na manambahan, Panginoon Diyos. Salamat sa kalayaan na kami ay sama-sama magpupuri sa inyo at magbibigay ng mga handog. O Diyos, idinadalangin po namin ang sa pagkakataong ito, dinadalangin po namin, O Diyos, ang mga gawain, Panginoon Diyos, na malapit na pong maganap, ang mga Bible Conference, Panginoon Diyos. Dinadalangin po namin sa Siquijor, kila Pastor Dan Castillo, dinadalangin po namin, O Diyos, na ito'y maging maayos, Panginoon. Ganon din po sa Sariaya, sa Mayuan, dinadalangin po namin. Gabayan niyo po ang lahat ng mga umaayos nito, Panginoon Diyos, at namamahala. Dalangin po namin ng mga kapatiran doon, Panginoon, na maihanda ang lahat ng mga pangailangan para po sa mga bisita at ganoon din sa mga dadalo, Panginoon. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang iyong mga speakers, Panginoon Diyos, ang iyong mga tagapagsalita. Tulungan niyo po sila maihanda ng maayos ang mga mensahe, Panginoon. O Diyos, dinadalangin din po namin sa pagkakataong ito ang aming mga kapatiran, ang aming mga karamdaman. Dinadalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon, at dinadalangin namin na bigyan sila ng kalakasan at sa mga susunod na oras, sa mga susunod na pananambahan, makasama na po namin sila. O Diyos, tanggapin po ninyo ang aming mga papuri sa umagang ito, aming mga awitan, ang pagbibigay ng handog, ang aming mga panalangin. O Diyos, ang lahat lang ng ito ay aming idinadalangin at ipinagpapasalamat. Sa inyo po lahat ang kaluwalhatian at kataasan pagpupuri, Panginoon. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin at salamat. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Tayo po ay umawit sa song number 8. Buksan po ninyo sa mga songbook sa song number 8, To God be the glory. To God be the glory. On the first stanza, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin,
and open the light gate that they may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes, the moment of Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher the greater will be our wonder, our transport, in Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Amen. Isa pa pong awitin sa song number 22. Song number 22, I Belong to the King. I belong to the King on the first stanza. Sing. I belong to the King, I'm a child of his love. I shall dwell in his palace of fair. For he tell of its bliss in your heaven above, and his children in splendor shall share. I belong to the King, I'm a child of his love, and he never forsaketh his own. He will call me someday to his palace above. I shall dwell by his glorified throne. I belong to the King, and he loves me, I know, for his mercy and kindness so free are unceasingly mine wheresoever I go, and my refuge unfailing is he. I belong to the King, I'm a child of his love, and he never forsaketh his own. He will call me someday to his palace above. I shall dwell in his glorified throne.
I belong to the King, and his promise is sure that we all shall be gathered at last. In his kingdom above, while others so pure, when this life with its trial is past. I belong to the King, I'm a child of his love, and he never forsaketh his own. He will call me someday to his palace above. I shall dwell by his glorified throne. Amen. Hiniling ko pong tumayo po bawat isa para sa ating scripture reading. Tawagin po natin si Brother Alex. Si kapatid na Rogi para po sa ating scripture reading sa Proverbs chapter 27. Proverbs chapter 27 po. Sa pagpapatuloy po ng pagbasa ng salita natin Panginoon, buksan po natin sa Proverbs chapter 27. Kung nyo na po nakita, ito po sinasabi sa Tagalog. 1. Huwag mong ipaghahambog ang bukas pagkat hindi mo alam ang idarating ng isang araw. Bayaan mong iba ang pumuri sa iyo at huwag ang sariling bibig mo. Bayaan ang iba at huwag ang sarili mo. Mabigat ang bato, gayon din ang buhangin, ngunit ang pagpapalit sa mangmang ay higit na pasalin. Ang galit ay malupit at ang matinding galit ay nagwawasak, ngunit sino ang makatatayo sa harap ng panibugho? Mabuti pa ang hayag na saway kaysa pag-ibig na di maisaysay. Maaaring ang mga halik ng isang kaaway ay maalab, ngunit ang mga sugat ng isang kaibigan ay tapat. Ang taong busog na ay nasusuklam sa pulot-pukyutan, ngunit sa nagugutom, kahit ang mapait na pagkain ay masarap. Tulad ng isang ibon na sa kanyang pugad ay naligaw, ang taong naligaw sa kanyang tahanan. Nagdudulot ng galak sa puso ang pabango at kamanyan, at nagbubuhat sa matapat na payo ang kasiyahan ng isang kaibigan. Huwag mong itatakwil ang iyong kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama, at huwag kang lalapit sa tahanan ng iyong kapatid kung bumagsak sa iyo ang sakuna. Mabuti pa ang malapit mong kapitbahay kaysa isang kapatid sa malayong lugar. Anak ko, magpakatalino ka at ang puso ko'y dulutan mo ng galak, upang masagot ang sinumang sa akin humahamak. Ang kapahamakay nakikita ng taong maingat at siya'y nanganganlong, ngunit ang karaniwang tao'y nagpapatuloy at nagdurusa dahil doon. Kunin mo ang kasuotan ng nananagot sa kaligtasan ng isang dayuhan. Ingatan mo iyong bilang sangla kung ginawa iyon dahil sa babaeng naligaw ng landas. Ang maagang pagpapala na isinisigaw ng isang tao sa kanyang kapwa ay itinuturing na isang sumpa. Ang asawang palaaway ay tulad ng patuloy na tulo ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Ang pagpipigil sa kanya ay parang pagpipigil sa hangin o pagdampot ng langis sa pamamagitan ng kamay. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, gayon pinatatalas ng isang tao ang ibang tao. Ang nag-aalaga ng kahoy na igos ay kakain ng bunga nito, at ang nag-aalaga sa kanyang Panginoon ay para paparangalan. Kung paanong nalalarawan sa tubig ang mukha,
gayon inilalarawan ng puso ang isang tao. Kailan may hindi nasisiyahan ang kamatayan at pagwasak, gayon din ang mga mata ng tao. Ang dalisay ay sa pilak at ang pugon ay sa ginto, ngunit ang sumusubok sa tao ay papuring tinatanggap niya. Kahit gilingin mo ang mangmang sa isang lusong na bayuhin tulad ng butil, hindi mo maaalis ang kanyang kamangmangan. Tiyakin mong alam mo ang kalagayan ng iyong kawan, pagkukulan mo ng pansin ng iyong mga bakahan. Ang kayamanan ay di mananatili magpakailanman, at ang isang korona ay di mananatili sa lahat ng lahi. Kapag inalis ang damo at may bagong tumubo at tinipon ang damo mula sa kaburulan, ang mga kordero'y magkakaloob sa inyo ng kasuotan, at ang mga kambing na ang halaga ay katumbas ng isang bukid. As verse 27, magkakaroon ka ng maraming gatas ng kambing upang maging pagkain mo at ng iyong sambahayan at upang palusugin ang mga alipin mong babae. Hindi ang pagbasa ng salita ating Panginoon. Dumako naman po tayo sa pagbibigay nating tithes and offerings. Panalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan, at ang kawalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan na gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapagdakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong mawalating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo, at binabalik lamang namin sa iyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at malulugod kayo sa katapatan at katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihahandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kami nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos, ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay mapanatili ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29 hanggang 10 hanggang 18. Purihin po ang Panginoon, makako po na po ang bawat isa. Bago po tayo dumako sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, tayo po yung muling umawit. Yan daw niyo po ang inyong mga puso't isipan sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga songbook sa song number 79. Jesus paid it all.
Awitin po natin lahat ng stanza. On the first stanza, sing. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find me middle in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melts the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Third stanza. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Last stanza. And when before the throne I stand in him complete, this time my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Amen. O yan po, Panginoon, para po sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, tawagin na po natin ang ating pastor, Elder Norman Villares. Mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kahapon ay isinagawa po natin ang isa sa mga ordinansa na itinagubilya ng Panginoon Jesus sa kanyang iglesia para tuparin. Yan po ang baptism. At para sa inyong kaalaman, 5 kaluluwa po ang sumunod sa Panginoon Jesus sa water baptism. Sila po ay sina Brother Nelson Ferraris, Sister Pam Ferraris, at yung anak po nila, si Sister Violet Ferraris. At ganun din yung mga anak ni Sister Lenny, si Yuki. Yan. Yuki. At si Yuka. Yun. Or Yumi. Yun. Kawahara. Naisip ko kasi Kawasaki. Kawahara. Yun. Purihin ng Panginoon. So, pwede ba silang tumayo? Makakatayo? Mga kapatid, yan. So, welcome sa pamilya ng Puritan Anabaptist Church. Kayo po'y kaanib na ng iglesyang ito. Kayo'y malugod naming tinatanggap bilang miyembro ng pamilyang ito. Iglesia ng Panginoon di San Pablo City. Panalangin natin sila, mga kapatid.
At inaasahan po namin na kayo po ay aming makakatulong at makakabalikat sa gawain ng Panginoon sa sulong ng kanyang kaharian dito po sa lupa, particular dito sa San Pablo City. Purihin ang Panginoon. At mamaya ay tayo po ay mangangaral sa iglesia po doon sa Sariaya. At panalangin po natin yung nakaschedule na Bible Conference sa May 1. Sana lahat po kayo mga kapatid makadalo, makapunta. At para makapakinig kayo ng mga mahalagang mensahe ng Panginoon. Lalo kayong lalago sa kalam at biyaya ng Panginoong Hesus. Pagka kayo po ay nakakadalo sa ganyang mga pagtitipon. Kaya pagandaan niyo po yan, May 1, yan naman po yung holiday. At yan ay Biyernes. Okay, sana makasama po ang lahat. At pag-pray din po natin na maging matagumpay. Lahat po ng mga dadalo ron, ingatan ng Panginoon. Panalangin din po natin yung mga magtuturo. Gabayan sila ng banal na Espiritu na may pahayag ang mga salita ng Panginoon nang may kapangyarihan at ayon sa banal na Espiritu at maging blessing mga mensahe. Bukas ay tutulak na rin po ang mga kapatiran natin dito sa Southern Tagalog at sa iba pang dako. Pupunta naman sila sa Siquijor bukas. At yung Bible Conference po doon, April 21, 22. Yan. Sa pangunguna po ni Elder Danny Castillo, pag-pray po natin mga kapatiran po natin from Visayas and Mindanao na mga a-attend po doon. At ingatan sila ng Panginoon, makarating sila roon ng safe and sound. Pag-pray po natin mga inimbitahan, sana'y makadalo sila, mapakinggan nila yung aral ng Panginoon at yung host church po doon. Sa pamumuno po ni Pastor William Monera, pag-pray po natin sila. At lahat ng delegates na pupunta ho doon, ingatan, gabayan ng Panginoon. Naway boost ng Panginoon kanyang pagpapalan spiritual. Maging matagumpay po yung Bible Conference doon. So yan po yung mga naka-line up na mga magaganaping conferences, Siquijor at saka Sariaya. Sama niyo po yan sa inyong mga panalangin. Okay? Sana nga tayo rin po makapag-conduct din ng Bible Conference. No? Yung una at huling Bible Conference po natin ay noong 1997 o 1998 pa. Una't huli na yun eh. Hindi na nasundan. Pag-pray natin, sana tayo rin naman yung makapag-host ng Bible Conference. Diyan talaga lumalago ang karamihan sa mga iglesia, karamihan sa mga mananampalataya, sa mga Bible Conferences. Talagang hitik na hitik sa mga aral, sa mga doktrina. Ang mga ipinangangaral po dyan. Kaya napaka-importante po yan. Okay? At planuhin nyo na makasama ko kayo mga kapatid. Next Sunday po ay Lord Supper na po natin. Kaya maghanda po tayong lahat mga kapatid. Tayo po ay dumako na ho sa pangangaral ng salita ng Diyos at buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Romans chapter 3. Roma Kapitulo 3 at isusunod natin ang Kapitulo 5. Romans chapter 3, ating basahin ang talatang 28. Romans chapter 3 verse 28. Tagalog. Pagkat pinaninindigan namin ang tao ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagsunod sa kautusan. 5:1, Kapitulo 5, talatang 1. Yamang pinawalang sala tayo
sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Ang pamagat ng ating pong mensahe na tutunghayan ay, is faith the ground or the instrument of justification? Is faith the ground or the instrument of justification? Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, kataas-taasan, kabanal-banalan, makapangyari't dakila sa lahat, purihin kayo ngayon at magpakailanman. Sumainyo lahat ng karangalan, pasasalamat, kalwalatian at kapurihan. Kalugdan niyo po na tanggapin ang mga pagsambat, paglilingkod. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na muli niyo po kaming pahayagan ng iyong mga salita. Iandaan niyo po ang aming mga puso at isipan. Tulungan niyo po kami na maging maliwanag at maintindihan po namin ang mensahe na pahayag niyo sa amin. Itaas niyo po ang inyong anak na si Jesu Kristo. Siya lamang ang may taas at madakila. Lalo pong maintindihan namin ang kadakilang kanyang ginawa ng siya'y namatay sa krus, inilibing at nabuhay na mugli. Na siyang ipinahayag ng Ebanghelyo. Ipaunawan niyo sa amin ang kahalagahan, kaluwalhatian, kagandahan ng aming kaligtasan. At lalo pong umigting ang aming pag-ibig sa aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin ang Banal na Espiritu po ang mag-convict sa aming mga puso. Gawin niyo pong blessing ang mensahe sa lahat ng mga makikinig. Lalong-lalo na po sa mga hiwalay pa kay Kristo Jesus. Sa mga wala pang pag-asa ng kaligtasan. Sa mga hindi pa nakatamo ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sa mga hindi pa napapawalang sala. Ipinapanalangin namin sila na ang mensaheng ito maging kapakinabangan para sa kanila. Ang lahat nito ay aming kahilingan at dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen. Salamat, makakaupo na ho kayo mga kapatid. Nung nakarang linggo ay ating pong sinabi na tayo po ay hindi naligtas dahil tayo po'y sumampalataya. Tayo po'y naligtas dahil namatay si Kristo para sa atin. Ang pananampalataya, hindi po yan nakapagliligtas. Si Kristo po ang nakapagliligtas. Ang pananampalataya, hindi po yan nakapagpapawalang sala. Si Kristo po ang nagpapawalang sala. Ang pananampalataya po ay hindi po nakapaghuhugas ng kasalanan. Si Jesu Kristo po ang naghuhugas ng kasalanan o nag-a-atone ng kasalanan. Ang pananampalataya, hindi po yan ang sanhi o cause ng justification o pagpapawalang sala, kundi instrumento kung saan tinanggap po natin si Kristo. Kanina, inawit po natin awiting Jesus paid it all. Dito pa lang ho, napakaliwanag na ho sinabi ho dito eh. Kaya lang nakakalungkot, marami po sa mga kumakanta nito hindi naintindihan. Di ba sabi diyan, Jesus paid it all. Bayad na eh. Di ba? Kaya kung si Kristo namatay, binayaran niya na ang utang ng kasalanan, ay bayad. Ang tanong, para kanino binayaran? Eh kung sa lahat, edi lahat bayad na. You see? Ngayon, kung sabi, ay hindi pa kasi kailan sumampalataya, edi hindi pa bayad. Ganun, labas niyan, di ba? Kailangan sumampalataya para magkaroon ng bisa yung kabayaran ng kasalanan. You see? Eh paano kung hindi sumampalataya, tuluyang namatay? Eh paano yung nabayaran? Nakita nyo? Hindi pala siya kasama doon sa binayaran. Kasi napahamak din eh. Kasi kung bayad na, ayos na, kumpleto ng kaligtasan, dapat yung taong pinag-alayan ng kanyang buhay, maliligtas yun. Eh hindi sumampalataya, napahamak, hindi bayad. Napahamak eh. Di ba? Ngayon, ano ang garantiya na tayo namang sumampalataya na hindi mapupunta ng impyerno?
nabayaran na tapos mapupunta din naman pala sa impyerno. So, kung talagang bayad na po yan. At lahat ng pinagbayaran ni Kristo ng kasalanan o pinag-alayan ng kanyang sarili o buhay, maliligtas po yun. Hindi pwedeng hindi maaaring maligtas yun Mananampalataya yun, mga kapatid. Sasampalataya po yun. At paano makakapagsampalataya yun? Di ang banal na spirito po gagawa ho doon. Bibigyan po yun ng pananampalataya. Yun po yun Ngayon, maaaring magkaroon ng objection. Paano po ito, Pastor? Yung sinabi ng Roma 3:28 at saka Roma 5:1 na sinabi po rito na pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. O di ba napakaliwanag po niyan? Ngayon, sa unang tingin mga kapatid, mukhang parang may contradiction Kasi ang sabi sa Romans 3:28, therefore we conclude that a man is justified by faith. Justified by faith. Ang liwanag. Ganon din naman sa Romans 5:1. Justified by faith. Therefore we have peace with God. Tapos ang sabi natin, faith is not the cause of justification, but the instrument of justification. Hindi ba parang may contradiction dyan? Well, in reality, mga kapatid, wala akong contradiction dyan. Wala. Ang kailangan lang po natin, ito pong mahalagang ating pag-aaralan, yung ma-distinguish natin kung paano ginamit yung salitang by. BY. Justification by faith. Kasi ito po ang issue. Ang issue, ito ho. Ang pananampalataya ba ang cause o means ng justification? Is faith the ground or the instrument of salvation? Una, tingnan po natin itong wrong interpretation ng karamihan. Typically, yung argumento nila ganito, justified by faith. Andiyan naman, nababasa naman. Nang ibig nilang sabihin, ang faith ay kondisyon na dapat tuparin ng tao. Na ang Diyos ay tumutugon sa pananampalataya ng tao. Sa makatwid, ang pananampalataya ang nagiging decisive factor. In other words, ang kaligtasan ay nakabase sa faith ng tao. Yan po yung pinagtalunan namin ng isang pastor na Filipino pastor na nagpapastor sa Saudi Arabia Nagdiskusyonan kami sa Facebook habang ng aming talakayan. Pinag-usapan po namin yung Ephesians chapter 1 Tingnan niyo po yung Ephesians chapter 1 mga kapatid. Now dito po sa Ephesians chapter 1, dito po binanggit ni Paul ang tungkol sa salvation. Daming tinalakay po dito ni Paul. Tinalakay niya po sa verse 4 ang election. Tinalakay niya po ang predestination. Tinalakay niya yung adoption. Sa verse 7, yung accepted in the beloved. Binanggit din niya yung redemption. Yung forgiveness of sin. Binanggit din niya yung inheritance. And then yung sealing of the Holy Spirit o yung pagtatatak ng Banal na Espiritu. Na ayon po doon sa pastor, yan daw po ay kapanganakang muli o new birth. Mali. Ngayon, ito po sabi niya sa akin. Pakinggan niyo po sabi niya sa akin. Sabi niya, kapag sinabing new birth o kapanganakang muli, ay gawa ng Diyos yan at hindi ng tao. At bago niya gawin yan, ay may standard siya dahil ang Diyos ay holy. Para sa kaalaman mo, ako kausap, may batayan yan. Yon. O standard ang Diyos sa mga bagay na yan. At hindi po mercy and grace ang dahilan. Dahil bago mo matanggap yung mercy at grace, ay may batayan din yan. As standard ang Diyos. Binabanggit mo yung divine purpose of God. Para sa kalaman mo, ay may batayan din yan. At standard sa bagay na yan. Gusto mo malaman? All because of Jesus. Ang pagsisisi at pananampalataya sa anak ng Diyos. Dito pa lang, mapapansin niya mga kapatid, lito na siya. So, lagi niyang sinasabi, may batayan. Bago gumawa ang Diyos,
kailangan matugunan muna ng tao yung batayan o kondisyon ng Diyos. Dahil kung hindi, hindi gagawan Diyos. Ngayon, ang sabi niya, ang batayan daw, all because of Jesus. Pero ang sabi niya, pagsisisi at pananampalataya sa anak ng Diyos, batayan. So, sino ba talaga? Ano ba talaga? Jesus ba ang batayan? O yung pagsisisi at pananampalataya ng tao kay Jesus Christ? Tuloy ko basa. Pero ang ginagawa mo, sabi niya sa akin, binabaliktad mo ang mga salita. Maliwanag sa Biblia na through faith. Inuulit-ulit yan sa Biblia. Because of Jesus, in Jesus Christ. All is about Jesus. Kaya huwag mong baliktarin ang salita. Ano nauna? Believe o chosen? Elect? Predestined? Mercy? Grace? Una ang believe. Ang pagsisisi at pananampalataya sa anak ng Diyos. Sunod sa tanong ko, bakit siya chosen, elect, predestined, mercy, grace, and etc.? Because of faith in Jesus Christ. Yun, o yan ang una sa lahat. Huwag mong sabihin sa akin na gigibain ng Diyos ang holiness niya at pipiliin niya yung mga gusto niya kahit na makasalanan. Kung pumili ang Diyos, ay iyon ay pagsunod sa standard niya. Take note. Kung pumili ang Diyos, ay iyon ay pagsunod sa standard niya, New Covenant. Dahil sa pagsisisi at pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, all about Jesus. Kung may mercy, all because of faith in Jesus. Kung may chosen, all because of faith in Jesus. Kung may new birth, all because of faith in Jesus. Kung may grace, all because of faith in Jesus. Kung may elected, all because of faith in Jesus. Kung may forgiveness, all because of faith in Jesus. Kung may predestined, all because of faith in Jesus. Kung may eternal life, all because of faith in Jesus. All because of faith in Jesus. So, ano po yung conclusion po nila? They conclude that God justifies because a person believes. In other words, Christ's work is universal and potential. Faith is what makes it effective for the individual. Nakita nyo turo? Saan nakabase ang justification? Sa faith in Jesus Christ o kay Jesus Christ? Yan ang malaking pagkakaiba, mga kapatid. Saan po nakahimlay ang kamalian, ang error, mga kapatid? Yung error po ay maaaring hindi mapansin pero seryoso po eh. Salvation is conditioned on belief. They treat faith as the basis, meaning the ground, the cause, instead of faith as the means or instrument. In other words, believing becomes a meritorious act na may merito ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao. Pag ang tao ay sumampalataya, ililigtas siya. Pag hindi siya sumampalataya, hindi siya ililigtas. Sa makatuwid, nakabase ang kaligtasan ng tao sa kanyang pagsampalataya kay Kristo, hindi mismo kay Kristo. Samantalang tinuturo ho ng Biblia, mga kapatid, ang tao po nakapagsasampalataya sa pamamagitan lang ng biyaya. Basahin natin ang Acts chapter 18, verse 27. Acts 18:27. Sabi po dito, "And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him." Meaning si Apollos. Yan. "Who when he was come, helped them much who had believed through grace." Ang tao po na makasalanan ay nakapagsasampalataya lamang sa pamamagitan ng biyaya. Tanggalin mo biyaya, walang sino man taong sasampalataya kay Kristo.
Yan ang problema sa mga nagtuturo ng kamalian eh. Nakala nila ang pananampalataya ay isang bagay na gagawa ng tao. Ang pagsampalataya o pananampalataya ay katutubo sa tao. Wala. Mali. Wrong. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos at yan ay nagagawa through grace. And grace is unmerited favor. It's not meritorious. So, nangyayari sa kanila, believing becomes a meritorious act na may merito ang kaligtasan sa pamagitan ng pagsampalataya ng tao. And so they confuse why God justifies with how we receive justification. They confuse. Why God justifies? Bakit ang Diyos ay nagpapawalang sala? Ano sagot? Because of Christ. Yun yung ground. Yan po yung batayan. Yan po yung dahilan. And how we receive justification? Ano sagot? Through faith. Which is the means. The instrument. Pamamaraan. Ang ating pagpapawalang sala o tayo pinawalang sala, hindi batay po sa ating pananampalataya, kundi batay po yan kay Kristo Jesus. Sa ginawa niya, hindi sa ginawa natin, which is sumampalataya. Now, here is the key, mga kapatid. Ang susi rito ay yung iba't ibang kahulugan o diwa ng salitang by. Justification by. Now, look at these verses. Binasa natin Romans 3:28. Balikan natin. Look at these verses. Romans 3:28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith, apart from the deeds of the law. Next, verse 24. Chapter 3, verse 24. Being justified freely by His grace. O, iba naman to, by His grace. Through the redemption that is in Christ Jesus. Next, Romans 5:9. Romans 5:9. Much more than being now justified by His blood. Iba na naman, by His blood. Which is the blood of Jesus Christ. We shall be saved from wrath through Him. Next, Galatians 2:17. Galatians chapter 2 verse 17. Ito po ang sabi. But if while we seek to be justified by Christ, oh, see, you see, justified by Christ. Sino nagja-justify? Christ. Justified by Christ. We ourselves also are found sinners. Is therefore Christ the minister of sin? God forbid. Nakita niyo yan? Yan yung kompletong katotohanan. Hindi lang justified by faith. Meron pala justified freely by grace, justified by His blood, justified by Christ. So, alin ba dyan talaga? So, the word by in Scripture can be used in different ways. Number one, by as ground or cause. Meaning, yung dahilan ng isang bagay kung bakit nangyari. Dahilan ng isang bagay kung bakit nangyari yung bagay na yon. For example, justified by His blood. Romans 5:9. Bakit pinawalang sala? Dahil sa kanyang dugo. So yung dugo, yun po yung cause, yun yung batayan, yun yung ground. Tama? The ground of justification is Christ's blood. Pangalawang kahulugan ng salitang by as instrument. Kasangkapan, pamamaraan, o means. Ibig sabihin, yung pamamaraan, the way something is received. Example, justified by faith. Romans 3:28. So, the instrument of justification is what? Faith. Ngayon, pagsamahin natin yung dalawang yan, napakaliwanag ng katotohanan sa banal na kasulatan. Now, we are justified by Christ's blood. That is the cause, the ground. We are justified by faith. That is the means.
the instrument. Kaya itong dalawang ito, hindi po yan nagkukompetensya ha, sa isa't isa. They are not competing with each other, but they are complementary with each other. Now, here is a simple way to say it, mga kapatid. We are justified because of Christ. And we are justified through faith. Naunawaan po natin? Yan po tinuturo ng Biblia. Kaya kapag sinabi po natin, instrument, ang ibig sabihin, faith connects us in Christ. Kinokonekta lamang po tayo ng pananampalataya kay Kristo. Faith receives Christ. Tinatanggap lang. Faith does not contribute merit. Yeah. Sa makatuwid, yung Romans 3:28, hindi po yan nagtuturo na ang faith ang reason kung bakit pinawalang sala tayo ng Diyos. Kundi ang pananampalataya ay means, instrument by which we receive justification already accomplished in Christ. Now, let us use some illustrations para maintindihan natin ng mabuti, mga kapatid. Imagine, may isang tao, uhaw na uhaw, halos mamamatay na siya sa uhaw. Kaya ang ginawa niya, agad-agad, uminom siya ng tubig, at dahil diyan, nakasurvive siya. Ang tanong, ano ang nakapagligtas sa tao? Yung tubig o yung pag-inom niya? So makatwid, the water saves his life. That is the cause. The drinking is the means. That is the instrument. Diba? So hindi natin sasabihin na siya'y nabuhay dahil siya'y uminom. Nabuhay siya dahil sa tubig na kanyang ininom. See? Yung pag-inom niya, tinanggap lang niya yung tubig. Na yung tubig ang dahilan bakit siya nabuhay. Gayon din, si Kristo ang living water. Ang pananampalataya, the drinking. Another, isipin niyo ang isang bank account. Yan. At yung bank account mo. Silipin mo bank account mo. Magkano laman? Wala. 0, balance. You have nothing. Ngayon, may nagdeposito sa iyong account. Ngayon, anong ginawa mo? Yung deposito doon sa account mo, anong ginawa mo doon? Paano napunta sa iyon? Kasi tinanggap mo. Di ba? Pero hindi sa iyon. May nagdeposito yan, lang yon para sa iyo. Kaya makikita natin, yung kamay, tinanggap lang yung kayamanan. Yung deposito, yun yung kayamanan. Ganon din. Ang pananampalataya, tumatanggap lang. Ang katuwiran ni Kristo, ang tinanggap. Maliwanag po, mga kapatid. Kaya makita natin, pananampalataya, means lang, instrument para matanggap yung ginawa na ni Kristo na siyang kaligtasan. Kung aking i-imagine, ilalarawan, gumanon lang naman tayo eh. Gumanon ka lang eh. O ano part mo doon? Ha? So bakit sasabihin, ang tao may part sa kanyang salvation? Ano part niya? Diba? Tumanggap lang naman siya, ano part niya doon? Binigyan lang naman siya eh. At tinanggap niya, ano part niya doon? Ba't yung binigay niya? Sa kanya ba yun? Siya ba may gawa nun? Si Kristo may gawa nun eh. Tinapos na nga ni Kristo yun. Jesus paid it all eh. It is finished eh. So anong part niya doon? Sa kaligtasang ginawa at binayaran ni Kristo? Wala. Tumanggap lang naman tayo, mga kapatid eh. Kaya ang kredito, na kanino? Kay Kristo ba o sa ating pagsampalataya sa Kanya?
At hindi pwedeng sabihin, pareho po, pastor. Anong pareho? Ano kredito mo? Di ba? Kaya yung pastor na nagtuturo, batayan, ilang beses na inuulit, batayan. Tumanggap daw ng biyaya at awa, may batayan dahil sumampalataya. Kita mo? May batayan pa pala yon. Akala ko ang grace unmerited may batayan pala. Na may merito pala, grace. Sa pamamagitan ng pagsampalataya. Kita mo turo? Oh. Mangyayari niyan, ang kaligtasan ng tao, nakasalalay sa tao, hindi kay Kristo. Yan ho. Now, mas lalo pa nating maintindihan mga kapatid, kinlaro po yan ng Greek, yung grammatical structure nitong mga verses na binasa natin. The Greek clarifies the issue. Tingnan niyo po, let us look closely at the phrase. In chapter 3, verse 21, justified by faith. Nang ibig sabihin niyan, to be justified. Hindi naman ako Greek expert, mga kapatid. May nalalaman lang na kaunti. At itong kaunting nalalaman natin makakatulong para sa dagdag pang kaliwanagan. Kasi sa Greek structure po niyan, passive voice Ibig sabihin, the person is acted upon. Hindi po yung person mismo ang gumagawa ng action. Siya ang ginagawa ng action. The person is acted upon. God is the one who justifies. It's not you, it's not me, it's not your faith, it's not my faith that justifies. It is God who justifies. At dahil dyan, tanggal na ang yabang ng tao. This removes all human contribution as cause. Now again, notice the word faith. The Greek word is piste, faith. It is in dative case. Commonly expresses means or instrument. Kaya ang most precise sense or meaning is justified by means of faith or justified through faith. Yun po ang meaning ng by. Means or through. At napaka-importante na ma-observe natin yan mga kapatid sapagkat sa Greek, hindi po sinabing justified because of faith. Because that would suggest cause, ground, o batayan na sinasabi ng bulang pastor. Na ang paniniwala niya at itinuturo niya bilang pastor ang kaligtasan nakasalalay sa tao. Kaya ang tao pupunta ng langit because of him. Yan. Dapat maliwanagan natin mga kapatid Ang tao po pupunta ng impyerno because of him. Pero ang tao po ay pupunta ng langit hindi po because of him. Because of Christ. Ngayon, kung inaakala mo, kaya ka pupunta ng langit because of yourself, because of what you did, because of your faith, because you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you will go to hell. Kasi hindi yan ang paraan ng justification. Si Kristo ang paraan ng justification. He is the way, the truth, and the life. You see, the big difference, mga kapatid, kung titingnan mo, parang gahibla lang ng buhok ang difference Pero delikado. Ganyan kagaling si Satanas. Ang maestro ng panggagaya. Marami siyang nadaya. Kaya kung hindi tayo naturuan ng banal na espiritu mga kapatid, madadaya din tayo Malililan tayo, mapagkakamalan din na, Christian din pala yan, saved din pala yan. Born again din pala yan. Pero ang totoo, hindi Kaya nasabi nga ni Charles Spurgeon, nung kanyang dinefine ang meaning ng discernment, what is discernment? Sabi niya, discernment is the ability to distinguish the difference not between what is right and what is wrong, but between what is right and almost right.
Yan ang discernment. The ability to distinguish what is right and almost right. Pag sinabi mong almost right, hindi pa rin yan right. Almost lang. For example, pag sinabi mong almost Christian, Christian yon? Almost lang. Muntik na. Ganyan din pagdating sa katuruang ito, mga kapatid. So dito makikita po natin na ang pananampalataya, hindi po yan ang dahilan ng justification. Justified not because of faith, but faith is the channel, not the basis. At mismo po yung sariling pagpapaliwanag ni Paul, ayon sa konteksto ng kanyang paliwanag. So we must let Paul interpret Paul. Going back to Romans chapter 3, verse 24 to 25. Again, look at this. Verse 24. Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Meron pa bang liliwanag dyan? Napakalinaw po niyan, mga kapatid. Kaya confused talaga yung mga paliwanag ng karamihan sa mga pastor pagdating sa salvation. Confused sila eh. Kanina, di ba? Ebidensya natin eh. Sabi niya, all because of Jesus, all because of Christ. Pagkatapos sabi niya, faith, ang batayan. Confused. Akala ko ba, sabi mo, all because of Christ. Tapos ngayon, through faith in Christ. Ano ba talaga? Faith in Christ o Christ? Ang batayan. You see? Now dito po, in verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Unang bagay na makikita natin dito, yung katotohanan that justification is free. Justification, yung pagpapawalang sala sa atin, libre. Wala tayong binayaran dyan. Wala tayong ginawa dyan, mga kapatid. Freely, oh. Yan. At yung justification, another truth, is grounded in Christ's redemption. Maliwanag? Grounded in Christ's redemption. Not grounded in faith. Now let's go to Romans chapter 4, verse 5. Romans 4:5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. Sino ba nag-justify ng ungodly? Him. See? It's God. Jesus Christ. His faith is counted for righteousness. Now, hindi po ibig sabihin dito, mga kapatid, na ang faith becomes righteousness itself. Rather, faith receives righteousness. Another, in chapter 5, verse 9. Chapter 5, verse 9. Sabi dito, much more then, being now justified by His blood. Now, ito, tanong natin. Tanungin natin, tayo ba ay na-justify? Tayo ba ay napawalang sala sa pamamagitan ng ating faith o sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Sagot. Ang sagot, parehas. But in different senses. Blood bilang ground. Faith bilang means. Kasi parehong nasa Bible yan. Justified by faith, justified by His blood. So pareho. Depende sa paggamit ng salitang by. Justified by His blood, blood as the ground, the basis, the cause, kung bakit tayo pinawalang sala. Faith, yun po yung pamamaraan. The means, paano natin natanggap yung pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos para sa atin.
Naunawaan niyo po mga kapatid? So finally, what do we have here? Here is a precise biblical and theological distinction o pagkakaiba. Now, this is crucial mga kapatid para sa kaliwanagan, for clarity. Number one, the ground, the cause of justification, Christ's blood. Christ's obedience. Christ's righteousness. Now, the means or the instrument of justification is faith. And what is the result? Peace with God. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith as the instrument or through faith, we have peace with God. Siguro isipin ninyo, magtatanong kayo, Pastor, bakit ganyan ka busisi yung pag-aaral? Ano ang gaano kahalaga yung distinction na yan? Why this distinction matters to us? Kasi mga kapatid, kung ang faith, listen, kung ang faith is the ground, then ang justification ay partly rest on man. May parte ang tao sa pagpapawalang sala sa kanya. Then grace is no longer pure grace. May halo ng works. In that case, work ng tao. You see? Pero anong nabasa natin? Anong nakita natin? Sabi ni Paul, freely by His grace. In Romans 3:24. See? Pangalawa, kung ang pananampalataya ang cause ng justification, then faith becomes work. So justification by man's work. In that case, his faith. So grace is no longer pure grace. It's now a combination of grace and works. Ay, hindi pwede yan. Sapagkat ang sabi dito sa Romans chapter 11 verse 5 and 6, tingnan niyo po. Dito naman ay yung dahilan kung bakit may pinili ang Diyos. Dito po sa verse 5, at ang pagpili, mga kapatid, part yan ng salvation sa malaking plano ng kaligtasan. Look at verse 5. Even so then, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Kaya may pinili ang Diyos na mga tao maliligtas, yan ay dahil sa biyaya. Gusto niya exercise yung kanyang grace. Gusto niya merong pagpahayagan ng kanyang biyaya. At pag sinabing biyaya, hindi na may merito ho yan. Tawag nga dyan, unmerited favor. Pabor na hindi na merito ng tao. O kaya walang ginawa ang tao para magkaroon siya ng right o karapatan sa anumang kabutihang gawin sa kanya ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, palagi ko sinasabi to. Ang tao na makasalanan, wala siyang anumang mabuting bagay na karapat dapat niyang tanggapin mula sa Diyos. Wala. Lalo pa kaligtasan? Lalong hindi. Yun nga pasikatan ka lang ng araw, biyaya na yan eh. Paulanan ka, bigyan ka ng tubig ng Diyos, biyaya yan. Hindi mo deserving yan. Bakit? Ano ba deserving nating lahat? Impyerno. Kung meron man dapat ibigay ang Diyos sa tao, isa lang, mga kapatid. Condemnation, judgment, wrath, hell. Man deserves hell. Naunawaan mo ba yan? Naintindihan mo ba na you deserve to die? You deserve hell? You deserve God's judgment? You deserve God's condemnation? You don't deserve heaven. You don't deserve eternal life. Lalo pat you don't deserve to be forgiven of your sins. Why? Because you are guilty. We are all guilty. Beyond reasonable doubt. Kaya kung tayo man ay iniligtas ng Diyos, pinawalang sala pa,
ginawa pang righteous, mantakin mo yon. Yung nagkasala, pinawalang sala. Can you imagine that? Guilty na. Napatunayan na sa korte ng langit nagkasala. Paano nangyari pinawalang sala? Dahil sa pananampalataya mo? O dahil kay Kristo? Naunawaan ba natin yan, mga kapatid? See? Kaya kung ang justification, pinawalang sala, ay batay sa pananampalataya mo at pananampalataya ko, di binaliwala natin yung sovereign grace ng Diyos. Hindi na biyaya yan. Sapagkat ang sabi dito sa talatang 6, and if by grace, if salvation is by grace, then is it no more of works? You see that? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. Kaya hindi pwedeng combination, ang salvation ay combination ng grace at work. Cooperation between God and man. That's wrong. That is Arminianism. And we reject that. We condemn that. Salvation is purely by God's grace. Wala tayong part dyan. Maski yung pananampalataya natin, o pagsampalataya natin, hindi tayo may gawa niyan. Ang Diyos din na gumawa sa atin. See? Kaya nga napakaliwanag nung Ephesians 2:8 and 9 that not by works, lest any man should boast. There should be no boasting o pagmamayabang, pagmamapuri, pagmamalaki sa harap ng Diyos. Pag naintindihan talaga At kaya naman naintindihan yung salvation by grace through faith kasi actual talaga niyang naranasan. Yung mga hindi nakakaintindi, hindi talaga sila naligtas sa biyaya. Akala lang nila. Yan ang problema. Again, ang sabi ng ating binasa sa Romans 4:5, God justifieth the ungodly. Sino nag-justify ng ungodly? At kailan sila ginustify nung sila'y ungodly? When we were yet sinners, sabi ni Paul, Christ died for us. Namatay si Kristo, hindi nung tayo po ay sumampalataya. When we were yet sinners, Christ already died for us. Yung panahon na kahit katiting na pananampalataya, wala tayo. Yan yung panahon na kahit katiting na pag-ibig sa Diyos, wala tayo. And yet, we found out, God showed it to us, that when Jesus Christ died, He died when we were yet sinners. Not the believing as a work, but the ungodly who believe. So dito, maliwanag ang layunin ni Paul. Paul is deliberately excluding works, preserving grace, directing attention away from man, away from self, but towards Jesus Christ. Praise the Lord. So ito ang very clear formula. Matapos nating talakayin ang mga bagay na ito. Ito yung formula The ground of justification. What is the ground of justification? Because of Christ's righteousness. Yung righteousness ni Jesus Christ na impute sa atin imputed righteousness ang tawag diyan That is not our own righteousness. At hindi rin yan dahil sa ating pananampalataya. Otherwise, yung pananampalataya natin ang naging righteousness. Kaya maliwanag talaga yung righteousness means, instrument ng pagtanggap natin ng righteousness ni Christ. Hindi po
ground o batayan kung bakit tayo naging righteous. Naging righteous tayo dahil kay Jesus Christ. He is our righteousness, not our faith. See? That is the ground of justification. Again, kung hindi nyo pa naintindihan, Tagalogin natin justification, pinawalang sala. Bakit pawawalang sala tayo ng Diyos? Yun ang iniisip ko palagi. Bakit? Ba't tayo pinawalang sala ng Diyos? Samantalang tayo ay guilty na nagkasala sa Diyos. O, gusto nyo justice? Tapos sasabihin ng mga Armenia, nung ang Diyos ay may pinili para maligtas unfair daw ang Diyos, unjust. Ha? Hindi na naintindihan na yung pagpili ng Diyos, walang batayan. Hindi nakabatay sa pagsampalataya. Ang pagpili ng Diyos nakabatay sa biyaya. Nabiyayaan lang tayo, mga kapatid. Kinahabagan lang naman tayo Kaya tayo pinawalang sala Ngayon, ito tanong sa anong batayan pawawalang sala ang Diyos, ng Diyos, ang santaong napatunayang nagkasala? Hindi masisira ang batas ng Diyos. Na yung nagkasala, ayon sa batas, dapat parusahan. Hindi, pinawalang sala Hindi, lalabag ng Diyos yung kanyang kautusan. Tama? Hindi, lalabas niya yung kautusan ng Diyos, liko. Antakin mo yung lumabag ng kanyang batas, pinawalang sala, samantalang guilty yun. O, di ba? Di lalabas niya na ang Diyos ay unjust, walang justice. Kita niyo mga kapatid? Kaya tayo, pag tayong lahat na napunta ng impyerno, walang injustice dyan. Because we deserve that. Ngayon, bakit tayo pinawalang sala at hindi na tayo pupunta ng impyerno? Kasi nag-provide siya ng substitute. Sino yon? Si faith? Pananampalataya? Hindi. Si Jesus Christ. Siya yung isinumpa. Yung sumpa na dapat igawad sa atin, napunta sa ating substitute. Jesus Christ took our place. Siyang dumanas ng sumpa ng Diyos. Sumpa na hinihingi ng batas. Sapagkat ang sabi ng batas, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Guilty tayo Ba't hindi tayong namatay? Bakit si Kristo namatay? Kita mo yan? Ngayon, ito pa. Hindi lamang tayo pinawalang sala Kasi kaakibat pa ng pinawalang sala, dapat ideklarang matuwid. Mantakin mo yan. Nagkasala na, tas pinawalang sala, i-declare pang righteous? Sobra na yun. Madaling intindihin, pinawalang sala, pinatawad Kasi tayo din naman, mga kapatid, nagpapatawad din naman sa nagkakasala sa atin. Kaya hindi dapat tayo hindi magpatawad, ha? Masama hindi magpapatawad sa nagkakasala sa atin. Kasi kung tayo nakatamo ng kapatawaran ni Kristo, wala tayo karapatan hindi magpatawad. Ano ka? Magaling ka pa? Higit ka pa kay Jesus Christ? Ikaw nga pinatawad ni Jesus Christ, di ba? Tapos yung nagkasala sa iyo, yung kapwa mo, hindi mo mapatawad. Okay. Intindi natin Nagkasala, pinatawad. Pero yung nagkasala, tatawaging righteous? What? Paano naging righteous yun? Because of faith? Because of Christ's righteousness. Yung righteousness ni Jesus Christ, inilipat lang yun sa atin. At yung pananampalataya, instrumento, tinanggap lang natin yung righteousness ni Jesus Christ. Pero hindi po yung pananampalataya natin
natin ang dahilan kung bakit tayo naging righteous. Excuse me. Kapal naman ang mga mukha natin. Kung pati faith, i-claim natin because of my faith. Ang bihira yan. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung pastor na tinanong na, pastor, pagka kayo namatay, hindi kayo pinapasok sa langit. Ano gagawin nyo? Hindi ako nagtataka kung bakit siya magpoprotesta Kasi feeling niya, deserving niya ang langit. Bakit? Tinanggap kasi niya si Jesus Christ. Nanampalataya siya. Ayun. Kaya yung pananampalataya niya, yung pagtanggap niya kay Kristo, ang ground, ang cause kung bakit siya papasok ng langit. Kapal ng mukha, no? Hindi na nahiya. Bakit? Deserving mo ba langit? Mga kapatid, kung hindi dahil kay Jesus Christ, wala tayo. Basura po tayo. Basura. Impyerno po ang nararapat para sa atin. Yan ho yun. The ground of justification is Christ's righteousness. The means of justification, faith. And the result of justification, peace with God. Hindi nagalitan Diyos sa atin. Nahupa na yung kanyang galit. Bakit? Dahil sa ating faith? Hindi. Dahil sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Kaya peace na tayo with God. Hindi na gera. Therefore, we are justified by faith. We have peace with God. Mahalaga rin ang sumampalataya. Para mapawalang sala. Kasi yun yung means na inordain ng Diyos para matanggap yung pagpapawalang sala na ginawa sa pamagitan ni Kristo. Kaya kung hindi ka talaga mananampalataya, sayang. Malaki mawawala Malaki mawawala. Kaya kailangan sumampalataya. At yung pananampalataya, kaloob din ng Diyos yan. Diyos din ang may gawa niyan. Kaya saan tayo nakapagsasampalataya. At yan ang nangyayari sa kapanganakang muli. Kaya dyan natin makikita yung mahalagang papel ng banal na spirito, regeneration. Yan. Kasi yung ginawa ni Kristo sa krus, tapos na nga yun paid it all na nga It is finished na yun At yan, ginawa niya sa specific people. Yun yung mga sasampalataya. Itong mga taong makasalanan, wala yung pananampalataya Paano nga sasampalataya? Ang gagawin ng banal na spirito, kikilusin sila. Bibigyan sila ng faith para makamtanan nila yung ginawa ni Kristo. Kaya hindi sayang Walang sayang, walang tapon. Tandaan niyo mga kapatid, walang sino man, kahit isang makasalanan na pinag-alayan ni Kristo ng kanyang buhay, ang mapapahamak. Ang hindi sasampalataya. At yan sinabi niya sa John chapter 6. Basahin natin for last verse. John chapter 6. In verse 36 or 37. 36. But I said unto you that ye also have seen me and believe not. Yan ang danger pag hindi nag-believe. Pero ito po ang blessing pag nag-believe. All that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. And what is the Father's will? Na tinupad Jesus Christ. Ito. And this is the Father's will what sent me. That of all, walang exemption, all that He hath given me, yun lang.
limited lang, restricted. All without exemption in a sense na yung binigay lang ng Father. Ay, hindi naman lahat binigay ng Father eh. That of all that He hath given me, I should lose nothing. Walang mapapahamak, wala. But should raise it up again at the last day. Ngayon, pag may napahamak, dahil hindi sumampalataya, maliwanag yan na hindi siya kasama sa ibinigay ng Father sa Son. You see? Yan o. So, ito ang ating balance statement, mga kapatid. We are justified by faith, but not because of faith. We are justified because of Christ, but through faith. Faith is the means by which we receive justification already accomplished by our Lord and Savior Jesus Christ. Faith is not the righteousness that justifies. Faith is just the hand that receives the righteousness of another. Arthur W. Pink said, Christ, not faith, is the sinner's Savior. Faith is simply the empty hand. Faith is simply the empty hand extended to receive from Him. May God bless the message sa atin hong mga puso. Tayo po'y manalangin. Let us all pray. Father God in heaven, matapos po naming mapakinggan ito pong napakahalaga at magandang mensahe sa amin. Totoo po, Panginoong Diyos, lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kapurihan ay para lang sa inyo at sa inyo lamang, hindi sa amin, Panginoong Diyos. Lalo po naming na-appreciate, O Diyos, sa liwanag ng iyong mensahe, ang kahalagahan ng aming salvation at ang ginawa ng aming Panginoon Kristo. Salamat sa pagkakabigay nyo ng liwanag sa amin kung anong ibig sabihin ng salvation by grace through faith. Salamat sa aming Panginoong Jesus. Salamat sa pagliligtas nyo sa amin. Salamat, pinawalang sala nyo kami. Pinatawad nyo kami sa aming mga kasalanan. At itinuring pa ninyong righteous sa inyong harapan. Pero lahat ng yan, hindi namin kagagawan. Lahat ng yan ay kagagawan ng iyong anak, na si Jesucristo, na siyang kinikilala naming aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin kayo, Panginoong Diyos. Salamat. Salamat sa salvation na ito. Tunay nga po, hindi kami makapagmamayabang, hindi kami makapagmamalaki. Totoo nga po, Diyos, hindi namin magagawa yan. Sa mga totoong naligtas, hindi yan magagawa nila. Purihin kayo. Purihin ang aming Panginoong Diyos. Purihin kayo, Diyos, sa talino po ninyo sa pagbalangkas ng dakilang kaligtasang ito. Kamangha-mangha, kahanga-hanga, kagila-gilas. At patuloy pa kaming pahigan, turuan, maliwanagan pa, Panginoong Diyos. At pinagpe-pray palagi namin salvation ng aming mga mahal sa buhay, pamilya namin. Maawa kayo sa kanila, tulungan nyo sila na makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo at matuto sila na sumampalataya sa Kanya. Sana ibigyan nyo rin sila ng pananampalataya upang sa ganun 100% sila ay mananangan at mananalig kay Kristo Jesus at hindi sa kanilang mga sarili. Tulungan nyo silang maliwanagan, Panginoong Diyos. Pinapanalangin po namin ang mga sumunod sa Panginoon Jesus sa water baptism. Pagpalain sila na sila lumago sa kalam at biyaya ng Panginoon Kristo. Dalangin po namin sila, Panginoong Diyos, na magpapatuloy hanggang wakas. At sila po ay magiging kabalikat namin, katuwang sa gawain. Sila po ay gamitin niyo rin po, Panginoong Diyos. Matagpuan nila, mahanap nila ang kanilang lugar, kung ano po ang kanilang role, kung ano po ang kanilang ministry,
ipahayag niyo po sa kanila at magampanan nito na may katapatan. Nawang church ay maging blessing sa kanila at sila rin maging blessing sa church. Maraming salamat sa lahat ng kabuti at biyaya sa amin, Panginoon Diyos. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan. Sumami nawa ang iyong pag-iingat at pagpapala sa aming lahat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mapo muna, mga kapatid.